Iniikutan ng pulisya ang pamayanan sa Santo Tomas, Batangas kung saan ginahasa at pinatay ang isang batang nangangaroling. Galit na nagluluksa ngayon ang mga nag-alaga sa bata na matagal na palang ulila. Nakatutok si John Consulta. Hindi siya tao. Hayop siya. Demonyo siya. Hindi talaga siya tao. Dahil kung tao siya, hindi niyang gawain ng ganyan tao. Wala nang mayayakap na Bella si Marivic Caspe ngayong Pasko. Ang 5 taong gulang na batang inalagaan nila magkakapitbahay mula nang maulila ito sa kanyang single parent na ina noong 9 na buwang gulang pa lang. Sabi niya sa akin, Mami, nasa tindahan ako. Mami kasi tawag niya sa akin. Bibili ako po to. Sabi ko, saan galing ang pera mo? Kay Papa Lo. Ayaw ko siya na nangangaruling. Pero gusto niya kasi may kasama naman siyang anang atin niya. Pero sabi ko, wag kasi baka kagatin ka ng aso, makagat ka ng aso. Sabi ko, ako na lang bibigay sa'yo. Pero higit pa sa kagat ng aso ang sinapit ni Bella ng mangaroling sa isang bahay sa kanilang lugar sa Santo Tomas, Batangas itong Biyernes. Kinabukasan, natagpuan siyang nakasilid sa sako at wala ng buhay. Lumabas sa pagsusuri na ginahasa si Bella ng 2 lalaking caretaker ng bahay na umaming nakadroga noon. Parehong arestado na ang 2. Inamin ng isa sa mga suspect ang ginawang pangahalay. Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Lumalabas na pinagplanuhan ng mga suspect ang bata na dati na raw nangangaroling sa kanila. Ilang beses na po bang nangaroling sa inyo yung bata? 5 beses po, sir. Bago po dumating yung pang 5 beses na nangaroling, doon na namin po na pagplanuhan na ipasok yung bata doon sa loob ng barak. Pagkakanta po, pinapasok ko na po sa loob. Pagpasok po ng bata, yung bibigyan ko po ng pera, nakita po ni... Nung pangalawang kasama mo? Yung pangalawa kong kasama na nagamit po kami. Gusto na pong umalis. Nung bata? Opo, sir. Sumisigaw at umiiyak po, sir. Yung bata po, sir. Anong sabi niya? Uuwi na po daw po siya. Sa sariling kwento ng suspect, inuntog ng kanyang kasama ang bata bago nila ito hinalay. Pagkatapos ay sinakal ang bata gamit ang cord ng charger ng cellphone na kanya raw ikinamatay. Pero kahit patay na, hinalay pa raw ulit ng kanyang kasama ang bata. Bakit mo po nagawa yun? Dahil hindi na po namin makakaya yung kuwan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Atin pong bibigyan ng instruction yung hepe ng Santo Tomas na lahat ng ebidensya ay kanilang masusing titignan, no? Para hindi na talaga makakawala itong mga suspects na ito. And of course, tinitignan pa natin, baka may mga witnesses pa tayong makuha. Mariin namang kinundina ng Santo Tomas City Hall ang brutal na ginawa sa bata at nagpaabot na ng tulong para sa pagpapalibing. Ang mga tauhan naman ng PNP PRO4A nag-ikot sa komunidad na pinangyarihan ng krimen para paalalahanan ang mga magulang kung paano mailalayo ang mga anak sa mga insidente ng pang-aabuso. Kalaro din po yun ng aking anak eh. Dito rin po, minsan po nandito rin po yung bata na yun dito sa bahay. Hindi na muna sila mangangaroling. Dito na lang sila sa bahay, bibigyan ko na lang sila ng pera. Hindi kaya pagkain, gano'n na lang. Bakit mo? Syempre nakakatakot din yun. Maging alerto po sila at ingatan po nila ang kanilang mga anak. Huwag pong ipagkatiwala kahit kanino at lagi pong yung gabay ng mga magulang ang isa sa pinakamahalaga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.